Naging produktibo ang buong linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan namayani ang pagtulong sa mga Pilipino at pagpapalago ng ekonomiya ng bansa. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Sinimulan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang linggo sa isang maikli pero produktibong working visit sa United Arab Emirates. Inilatag ng punong ehekutibo ang kahandaan ng bansa para mas mapalalim pa ang relasyon ng Pilipinas at UAE. Patunay dyan ang mga napirmahang mga kasunduan na kapwa mapapakinabangan ng mamamayan ng dalawang bansa. I look forward to the implementation of several bilateral agreements in culture, energy transition, legal cooperation, artificial intelligence, and digital economy, the improvement of government activities, visa waiver for holders of diplomatic, special, and official passports, and investment cooperation. Pagbalik ng Pilipinas, agad na pinangunahan ng Pangulo ang pulong kasama ang economic managers. Napag-usapan ang upgraded credit ratings ng bansa. Nagbaba rin ng direktiba ang Pangulo na dapat tiyakin na may sapat na pondo ang mga priority project ng pamahalaan sa susunod na taon. Biyernes, pinangunahan ng Pangulo ang pagbubukas ng isang private flour mill sa Sariaya, Quezon. Ayon sa punong ehekutibo, makatutulong ito sa pagpapatatag ng food security ng bansa. Ayon naman sa kumpanya, sumasalamin ito sa kanilang pagiging kumpiyansa sa paglalagak ng pamumuhunan sa bansa. Pinangunahan din niya ang pamamahagi ng nasa mahigit 11,000 certificates of condonation and release of mortgage sa nasa 9,811 na agrarian reform beneficiaries sa Lucena City. Bumubura ito sa kabuuang 441.71 million pesos na halaga ng pagkakautang ng mga benepisyaryo. 15 e-titles naman ang ipinamahagi na may kabuuang mahigit 30 ektarya ng lupa. Binisita rin ng Pangulo ang Southern Luzon Command o SOLCOM sa Camp Guillermo Nakar sa Lucena City, kung saan hinimok niya ang tropa na huwag magpaapekto sa ingay ng politika. Bili ng Pangulo sa mga sundalo, manatiling nakatuon sa kanilang misyon na protektahan ang bansa at bawat pamayanan. Imbes na sayangin ang panahon sa pagpatol sa mga bagay na anyay, wala namang katuturan. Pinuri rin ng punong ehekutibo ang SOLCOM sa pagsawatan nito sa insurhensya sa kanilang nasasakupan. Nanguna rin ang Chief Executive sa turnover ceremony ng Korea Partnership for Innovation of Agriculture o KOPIA Greenhouses Post-Harvest Facilities sa mga farmer beneficiaries sa Lucban, Quezon. Layo nito na mas matulungan pa ang mga magsasaka na mapataas ang kanilang income sa pamamagitan ng innovative production. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.